Araw ngayon ng mga bayani. At sana itong araw na ito ay tumindig po ang sambayan ng Pilipino. Talagang suotin natin ating Dati-dati taglayin ang yung tingin ko pagiging sa bayan mga para pulis, sa ating bayani bansa. eh. Pero sa nangyayaring ito, parang tingin ko sa mga pulis dyan dito sa nakasama ni Torre, parang mga demonyo lahat eh. Wala na, iba na talagang ngayon. Ang panahon ngayon, Sir G. Ulitin ko lang ha, ang babae pa itong inuhuli. Ano ba lalaban ng babae? Sus Maria Josep. Tapos gusto pa pakialaman ng pulis na malaki bundat. Ang may commander po diyan sa baba, diyan sa Pandarahas na yan, ay yung pong nagngangalang Colonel Patay, no? Siya po ang nag-uutos, nagmamando kanina diyan po sa baba na para gipitin, ipagtulakan at saktan ang mga ordinaryong civilian diyan sa Davao City. Tandaan po ninyo ang pangalan niyan, baka kakilala niyo ang mga pamilya, ang anak nito, ang asawa. Sabihan niyo po na kung gaano ka bastos, gaano ka walang hiya, itong kanilang kaanak na ang pangalan ay Patay, apelido, no, na para utusan yung kanyang mga sakop na pulis na isagawa ang marahas na dispersal dyan po sa anong pangalan nito. Siyempre, inaagaw nila yung mga ari-arian ng KOJC kanina. Natural na yung mga miyembro ng KOJC ay depensahan yung mga ari-arian. At ngayon, para wala na lang gulo, sige, kung ano man, kung ang ganda kasi ng sound system ng KOJC, baka gusto rin angkinin nyo ni Torre. Walang ganun sa Camp Katidipan eh. Baka gusto lang magkaroon ng mga speaker na first class, console na first class, microphone na yung mga magaganda. Sir G, wala bang pondong binibigay sa kanila? Kaya kasi binubulsa eh. Maraming pondo, pati pondo galing sa Lasto, marami yan. Rekta na ngayon sa regional commander, hindi na dumadaan sa station commander yung mga ekis, yung mga patong eh. Basta kung